Pagod na pagod ka na ba, kapatid? Hirap na hirap ka na ba sa sitwasyon mo ngayon? Tandaan mo, kapag dumating na ang Panginoong Hesus, ay papawiin niya lahat ng pagod mo, lahat ng paghihirap mo, lahat ng luha mo, at lahat ng sacrifices mo ay papalitan niya ng reward at sisiguraduhin niya na doon sa langit ay mararanasan mo ang pinaka-the best na buhay kasama ang Diyos ng walang hanggan. Good morning po sa ating lahat mga kapatid, at ako po ang inyong Ate Jen. Salamat at muli na naman po tayong magkakasama-sama upang magpalakasan sa pamamagitan ng mensaheng ibibigay sa atin ng Diyos. Dalangin ko po ang ating paglago sa pagmamahal natin sa Diyos at pagsunod sa Kanya matapos nating marinig ang sasabihin niya sa atin ngayon. So paano nga po ba tayo magiging consistent sa pagpapalago at pagsunod sa ating Diyos? Ang acrostic po natin ay care, at nasa pangatlong letter na po tayo, ang letter R o remain watchful to Christ's return. Paghandaan po natin ang kanyang pagbabalik. Isipin natin ang bawat araw ay maaaring araw na ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. So kung hindi nyo po napanood pa yung mga nauna nating step, which is yung una sa acrostic natin na care, yung C at saka A, balikan nyo po yung ating mga videos, okay? So, kasi marami po tayong matututunan doon. And kung kayo po ay nabibless sa mga sharings natin, ay huwag nyo pong hayaan na tumigil ang blessing sa atin, kundi dapat ito ay dumaloy sa pamamagitan ng pag-share nitong mga message po sa atin ng ating Panginoon. Okay? So sabi po sa Kawikaan chapter 8 verse 34, mapalad ang tao na nakikinig sa akin, na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. Amen. Ang sabi dito, mapalad ang tao na nakikinig sa kanya at nagbabantay araw-araw. Ang taong ito po ay nasasabik sa Panginoon. Ang taong ito ay excited na maka-fellowship ang Diyos. Ang taong ito ay excited na magsabi sa Diyos, Lord, ito po yung binigay mo sa akin. 5 talent ito, naging 10 na po. Ito yung mga tao na excited na ibalita sa Diyos na, Lord, salamat po. Pinalago niyo po ang lahat ng binigay niyo po sa akin. Pinalago ko po ang lahat ng binigay niyo sa aking time, talent at treasure. Mapalad ang mga taong naiintindihan nila na balang araw ay magkakaroon ng accounting o pagsusulit ng lahat ng ating mga ginawa dito sa lupa. Ang Panginoong Hesus po ay babalik, pero hindi siya babalik bilang maliit na baby. Babalik po siya bilang isang makapangyarihang Diyos, hari ng mga hari. At ang tanong ay, pinaghahandaan po ba natin ang pagkikita natin ng Panginoong Hesus? Excited po ba tayo sa kanyang pagdating? Hindi tayo magiging consistent kung hindi natin araw-araw inaabangan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi tayo magiging consistent na sumunod sa kanya kung hindi natin iniisip na anytime ngayon ay pwede siyang bumalik. Kapatid, kung gusto po nating maging consistent ang ating paglago at hindi tayo maging stagnant at mag-mature tayo, huwag tayong mag-relax. Okay? Walang katapusan ang paghahanda natin dapat. Ang paghahanda natin sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ay araw-araw. Tingnan po natin ang sabi sa Marcos chapter 13 verse 37. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang habilin po ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad ay maging handa kayo. Napakabuti po ng Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago. Kapatid, kung napapanood mo ang mga videos natin ay hindi po aksidente na naririnig mo ang mga ito ngayon. Sinasabi ng Panginoon sa iyo, maghanda ka dahil anytime ay babalik ang Panginoong Hesus. Kung kailan ay walang nakakaalam. Kasi kung sinabi ng Panginoon na December 8, 2023, 6 p.m. darating ako, anong gagawin natin sa buhay natin? Siguro yung itong November pa lang, ibibigay na natin yung buhay natin sa Diyos, di ba? Magsisipag na tayo na makilala siya. Pero yung mga previous na years ay malamang hindi natin kikilalanin ang Panginoon. Kasi wala pang 2023, di ba? So kaibigan, ito yung dahilan kaya hindi sinasabi sa atin kung kailan. Ang gusto ng Panginoon, madatnan niya tayong faithful at gumagawa at hindi pa relax-relax lang. Gusto niyang madatnan niya tayong nag-aabang talaga at excited, ready tayo pagbalik niya. Yun yung gusto niyang madatnan. Hindi niya gustong madatnan na tayo ay busy sa sarili nating buhay. Pero doon sa pagpapalago ng ating relasyon sa Kanya at sa mga bagay na pinapagawa niya ay wala tayong time at wala tayong interest. Kapatid, sikapin po natin na hindi yan yung maabutan sa atin ng Panginoon. Dalangin ko po na pagbalik niya ay sabihin niya sa atin, mahal na mahal talaga ako ng anak kong ito. Hindi nawala ang pagmamahal niya sa akin kahit anong mangyari. Now, ang tanong po, paano tayo maghahanda? Una, meron tayong mga paraan kung paano tayo maghahanda. Una, huwag tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan na sinasabi sa atin ng Diyos mula pa noong naligtas o niligtas niya tayo. Sabi sa Tito chapter 2 verses 11 to 13, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ay mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Amen. Kapag hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. So sabi dito ay ang biyaya ng Diyos o yung kanyang grace ay yun yung nagtuturo sa atin para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi dito ay may mabuting paggamit ng isip, mamuhay ng matuwid at mamuhay na may pagkilala sa Diyos at pagtanggi sa makamundong pagnanasa. At tuloy-tuloy natin itong gawin. Sabihin
sabi diyan, mamuhay tayo ng ganito habang hinihintay ang mapagpalang pag-asa ng pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kapatid, excited po ba tayo sa pagbabalik ng Diyos? Inaayos po ba natin ang ating sarili? Di ba pag may bisita tayong darating, aayusin natin yung bahay, lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga kalat, lalabahan natin yung mga maruruming kurtina, aalisin natin yung mga sirang gamit. Kapatid, ganito yung paghahanda ng ating buhay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Hindi tayo titigil, hindi tayo papayag na mapagod sa paggawa ng mabuti dahil merong challenges. Kapatid, hindi mawawala yung challenges sa buhay natin. Kagaya nung church ng Philadelphia, di ba? Sobrang persecuted sila, pero alam mo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila ay pinanatili nila ang kanilang pagsunod sa salita ng Diyos kahit nahihirapan sila. Kaya mga kapatid, huwag tayong mapagod na sumunod. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan ninyo ngayon, pero alalahanin po natin, kapag dumating ang Panginoong Hesus ay papawiin niya lahat ng pagod natin, lahat ng paghihirap natin, lahat ng luha natin at lahat ng sacrifices natin ay papalitan niya ng reward at sisiguraduhin niya na doon sa langit ay mararanasan natin ang pinaka-the best na buhay kasama ang Diyos ng walang hanggan. Abangan po natin bukas ang panghuli sa topic natin na ito kung paano tayo magiging consistent sa pagpapalago ng ating relasyon sa Panginoon. Huwag po nating kalimutan na ibahagi itong mga videos natin sa inyong mga kakilala kung kayo ay nabibless, okay? Nang sa ganun ay dumaloy ang blessings mula sa atin papunta sa ating mga kaibigan, kapamilya at iba pang mga kakilala. Don't forget po to follow sa ating Facebook account, Jennifer Versola Bacanay, at pa-subscribe na din po sa ating YouTube channel, ang Bacanay's Mini Farm. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat.